Good day mga idol. Bago natin simulan tong video na to, binabati ko lahat ng kalalakihan dito sa mundo ng Happy Father's Day. So ngayon mga idol, magtuturo tayo kung paano magpalit ng thermal fuse, maglagay ng thermal fuse or mag-bypass ng thermal fuse. Katulad ng ginawa ko na to. So bakit ko ba to binaypass? Kasi dito ako nagpapalit talaga ng thermal fuse. Binubuklat ko talaga to. Pero once na alam kong alanganin na kapag binuksan ko pa to ay may mga mapuputol na coil, hindi ko na siya hindi na ako nagpapalit ng thermal fuse dito. Kumbaga nagba-bypass na lang ako. Naglalagay ako dito ng thermal fuse katulad nito. Ito, thermal fuse, yung dalawang paa niya, nilagyan ko ng dalawang wire. So bahala na kayo mga idol kung paano yung diskarte nyo. Kung saan nyo siya ilalagay, kung saan kayo komportable. So ako dito ko siya nilagay dito. Ayun. Pero dapat nakadikit yung yung ulo ng thermal fuse sa coil. Kasi pag hindi nakadikit yan mga idol sa coil, baliwala rin na naglagay ka pa ng thermal fuse. So, bypass yung tawag natin dito mga idol, pero may thermal fuse pa rin na nakalagay. Kasi yung ibang mga technician, hindi na sila naglalagay ng thermal fuse. So, sobrang delikado nun mga idol. Kasi once na nag-overheat yung electric pan natin, masusunog yung pinakamotor or yung pinakabuong electric pan na kapag walang nakalagay na thermal fuse. So sobrang delikado nun kasi maaaring makasunog ng isang bahay yun. Once na hindi nakita ng may-ari na nag-overheat yung electric pan nila, syempre masusunog yun. So dapat talaga maglagay tayo ng thermal fuse. So kailangan safe. Pero sasabihin nung iba, kasi minsan sasabihin ng iba, dapat di ka na naglalagay ng thermal fuse. Hindi ganun mga idol. Huwag tayong tamad. Kasi kaya tayo naglalagay ng thermal fuse. Yung ibang mga customer natin, kahit na simpleng maintenance lang ng isang electric pan, kahit maglagay nga lang ng langis, hindi nila alam, di ba? So, mas maganda na yung safe. Di ba? So yun yung mga idol, kailangan may thermal fuse pa rin na nakalagay sa electric pan natin. So eto, balik tayo dito sa thermal fuse mga idol. So ito yung thermal fuse na to. Yan nilagyan natin ng dalawang wire. Etong isang wire na to, mapupunta to sa isang linya ng capacitor. Ito. So once na baliktad yung ikot ng ng LEC, ililipat nyo lang to sa kabila. Ganun lang mga idol. Ganun lang kadali. Tapos itong isa, mapupunta to sa line 1 or line 2 ng plug. So ganun lang kadali mga idol. Bypass na yon pero may thermal fuse. Safe na safe, diba? So bahala ka na, diskarte mo. Hahabaan mo na lang yung wire. Hahabaan mo na lang to. Para umabot doon sa line 1 or line 2 ng plug. So ganun lang kadali mga idol, diba? Sobrang dali lang. Kahit hindi ka na magpalit dito ng thermal fuse. Kung bago ka, newbie, pwede mo siyang hindi buksan dito. Gayahin mo na lang tong ginawa ko. Pero ako, nung nag-aaral ako na mag-repair naman ganito, dito talaga ako. Sinasanay ko yung sarili ko na dito ako nagpapalit ng thermal fuse. Kapag hindi alanganin kapag alam kong walang mapuputol na coil kapag binuksan ko to, nagpapalit ako dito. Pero kapag alam mong alanganin talaga, sobrang delikado, ganito na yung ginagawa ko, bypass. Kumbaga may option ako. Option 1, option 2. So ganun lang mga idol. So sana naintindihan nyo mga idol. Ito sobrang sobrang importante nito na marunong tayo magpalit ng thermal fuse. So yun lang mga idol. Maraming salamat. At sana nakatulong itong simpleng video natin.